malaking bagay talaga dito guys sa Canada yung marunong kang magluto at marunong kang mag-drive. Kaya nga lagi kong ina-advise sa inyo na kung may plano kayong pumunta dito sa Canada, mag-aral na kayong magluto at mag-aral kayong mag-drive. Dahil kalimitan yung ibang mga nakikilala ko na nakakausap natin na madalas sinasabi nila may mga namimiss silang mga pagkain. Although hindi naman po lahat, may mga lugar naman dito na malapit naman dun sa mga pagkain Pinoy. Kagaya dito sa Surrey, sa Vancouver, may mga kainang Pinoy. But the problem is syempre medyo mataas yung price compare dun sa magluluto ka. Gaya nga ng lagi kong sinasabi sa inyo, mas makakasave ka kung magluluto ka. Especially kagaya dito sa amin na 120 lang yung accommodation namin and libre na yung aming kuryente, yung tubig, wala kaming binabayaran. Kaya sinusulit ko talaga na magluto. Well, ang topic po natin for today is about sa pagbili ng sasakyan. Kasi may nagtatanong sa akin kung paano daw ba bumili ng second hand na sasakyan dito or kung pagdating nila dito at kailanganin nila kasakali ng sasakyan, paano daw sila makakakuha. Dahil ayaw daw muna nila mag-financing kasi marami daw silang napapanood na may mga nagkaroon ng problema na bad credit dahil nagkumuha kagad sila ng financing na sasakyan. Kaya ang unang dalawang advice ko po sa inyo ay mag-aral po kayo magluto at mag-aral kayo mag-drive dahil may mga dinadatnan po dito yung mga kababayan natin na may mga lugar na medyo malayo po sa mga bilihan. For example, yung ibang kakilala ko na nasa farm na trabaho, may mga lugar po sila na talagang kailangan mo pang i-drive, especially yung ibang kaibigan natin na nasa Alberta, na kapag may pupuntahan silang mga lugar, talagang babiyahe sila ng almost 30 minutes, 40 minutes, medyo malayo po. Yung iba 1 hour pa bago makarating doon sa mga malalayo po talaga. Kaya nga gaya ng sabi ko sa inyo, yung iba nag-i-stack na po eh. May nakasabay nga kami, talagang yung SUV niya punong-puno na parang magtatayo na siya ng grocery dahil sa dami ng pinamili niya. Dahil sabi niya once a month lang daw sila nakakalabas. Sabi ko nga po sa inyo, may mga tao po kasi ditong inaabot ng homesick dahil may mga pagkain silang namimiss na hindi nila makain. Eh kung masasanay ka naman lagi na lang ng burger, fries ang kinakain at namimiss mo yung mga pagkain probinsya kagaya nitong niluto ko ngayon na itong kalabasang sitaw na may hipon na ginataan and then tilapia, talagang malaking bagay talaga yung marunong ka magluto. Eh kung hindi ka naman talaga marunong magluto at wala ka talagang planong matuto, kahit papano naman po marunong kang mag-drive. Kasi kung marunong kang mag-drive, mapupuntahan mo yung mga bilihan, mapupuntahan mo yung mga pwede mong kainan. Kasi magugutom ka talaga at baka maging dahilan yan para ma-homesick ka at hanggang sa dumating sa point na umuwi ka na lang. Kaya today's episode, ituturo ko po sa inyo kung paano nga ba bumili ng second hand car dito sa Canada. Well, sa totoo lang po, napakabilis lang pong bumili dito ng sasakyan. Wala pang 30 minutes, wala pang 20 minutes, nakatransfer na sa inyo yung pangalan, under your name na kagad yung sasakyan, with matching, kasama na kagad yung plate number, makukuha nyo na po kagad. So ngayon, kakain lang muna ako, mamaya samahan nyo ako guys. Punta tayo doon sa superstore and then pakikita ko sa inyo kasi may go-grocery din naman ako. Pakikita ko sa inyo yung kailangan na papeles at kung paano bumili ng sasakyan dito sa Canada dahil gaya nga ng sabi ko sa inyo, naka-4 na sasakyan na ako dito. Bumibili ako, binebenta ko, bumibili ako, binebenta ko. Well, ngayon lang medyo nag-stop na muna ako kasi gusto ko na rin naman tong nakuha kong sasakyan kaya ipinorkeep ko na lang muna siya. So mamaya guys, kakain lang muna ako, samahan nyo ako. See you, bye-bye. Unang dapat nyong gawin, magtingin muna kayo sa mga marketplace, sa autotraders.com, sa Kijiji. Napakarami pong mga application ng mga bentahan ng sasakyan dito sa Canada. Iba't ibang province, isi-select nyo lang po kung anong province po kayo and then lalabas na po yung mga malapit sa lugar ninyo. Or kung hindi naman po kaya, i-check nyo po sa marketplace. Medyo lapitan nyo lang po yung pinakang location para hindi po masyadong malayo yung pupuntahan ninyo. Kasi baka masyadong mapalayo naman yung pupuntahan ninyo. Then pagpunta ninyo, hindi pala maganda yung sasakyan. Sayang lang po yung pagpunta nyo, sayang lang yung gasolina ninyo. And then mag-check na po kayo ng mga sasakyan na preferred ninyo. Kagaya po nitong mga ilalagay ko sa screen. Ito po yung mga latest na nakita ko ngayon dito sa Abbotsford na malapit sa area. May Langley, may Surrey, may Vancouver. Depende po sa brand na gusto ninyo. May Honda Civic, may Chevrolet, marami po, iba't ibang klase ng brand. At kung sakaling nakakita na po kayo nung sasakyan na preferred ninyo, edi i-chat nyo na po yung seller, mag-meet up po kayo
pwede nyo naman pong i-check muna yung sasakyan. And then once na nakapili na po kayo ng sasakyan na gusto nyong tingnan, at kung halimbawa katulad ko din po kayo na walang idea masyado sa sasakyan, i-follow nyo lang po sa YouTube si Easyworks Garage, si Dami Mong Alam. Sila po yung mga nagbibigay ng tips and ideas sa mga tulad natin na walang idea sa sasakyan, kung paano i-check yung sasakyan na bibili natin. I-check nyo lang po doon sa mga videos nila para po may idea kayo. Kasi kahit ako po nakapalo lang din sa kanila at nanonood po ako madalas ng mga video, para kahit paano may idea ako kung paano i-maintain yung sasakyan natin, kasi nga second hand na nga lang po. Ngayon, once na nakakita na po kayo ng sasakyan at prepared ninyo yung sasakyan na bibili nyo na, i-check nyo po muna, i-chat nyo po yung seller kung saan nakatira, mag-meet up po kayo. And then once na nagkita na po kayo, makikita nyo po naman doon sa papeles na ipipresent niya sa inyo kung normal or rebuilt po yung sasakyan. Yung Sussex Insurance, kung nakikita nyo, katabi lang siya ng mga counter dito sa Superstore. So dito nyo siya kukunin. Ito lang yung mga papel, basta ka na lang kukuha. Pwede ka naman basta na lang kumuha dito. Ito, yan, and then ito. So yun nga guys, kung halimbawa nag-meet na kayo ni seller, una nyo pong i-check ay itong Owner Certificate of Insurance and Vehicle License. Lahat po ng detalye nung sasakyan, nung na pagmamay-ari nung mismong seller, ay dito po nakalagay lahat ng details. At ang una nyo pong i-check, papansinin nyo po kagad, ay dito po sa lower part, sa right side, ilalagay ko na lang po ito sa screen para mas makita nyo po yung vehicle registration, na kung saan makikita nyo po ang pinakang dapat pagtuunan nyo ng pansin, yung vehicle status, kung normal po ba o rebuilt. Ngayon doon sa mga walang idea kung ano ba ang pinagkaiba ng normal sa rebuilt, ilalagay ko po ngayon dito sa screen. Ang nakalagay po dito, what is a rebuilt title in Canada? And unless you put in the necessary work to restore it, the salvage title remains intact indefinitely. A rebuilt title car is one that was initially assigned a salvage title but has undergone extensive repairs and passed a rigorous inspection to ensure it's safe to drive. Ngayon, paano nyo po malalaman kung yung sasakyan ay rebuilt? So, meron pong tinatawag na Carfax or yung car history. Meron po kasing yung iba wala nang ipinapakita, pero nakalagay po dito sa kanilang vehicle status is rebuilt. Yun po yung kadalasan o parang tinatawag na may bangga, may aksidente, mga ganun po. Ngayon kasi yung iba sasabihin nahulog lang yung bumper, sumabit, pero ang totoo po na involved na sa aksidente. Hindi po natin alam, sasabihin pinaltan lang ng bumper, yung pinakang fiberglass lang, etc. Pero ang totoo na damage na pala yung makina and then binuulang ulit. Minsan po iniahide po nila yon. Ngayon para po malaman ninyo, humingi po kayo ng Carfax dun sa owner. Ngayon kung wala po siyang maipakita, medyo mag-alangan na po kayo. Or kung marunong naman po kayo sa sasakyan, i-check nyo na po. Wala man po kung nakikitang masama sa pagbili ng rebuilt, kaya alam po, depende sa klase ng rebuilt. Nakabili na po ako dati ng rebuilt. Ngayon kung mapapansin nyo po dito, napakarami ko na pong papeles dito. Ito yung una kong sasakyan na naibenta, ito yung pangalawa, ito yung pangatlo. May nakaranas na rin po ako makapagbenta at makabili ng rebuilt. Ngayon po, may Carfax naman po yon na talagang nakita ko yung history, kung ano yung mga pinalitan, kung ano yung mga damage ng sasakyan. Kaya naibenta ko pa din naman po ng mas mataas. Ngayon, pag na-check nyo na po dito, dito po kasi kayo makakapag-decide kung kukunin nyo ba yung sasakyan, kung normal status ba or rebuilt. Meron po kasing mga minsan na nasabitan lang po, na ipagawa naman po niya. Kasi once na okay naman po dumaan sa vehicle inspection, okay naman po yun. Hindi naman po yung basta i-approve at mabibigyan ng insurance kung hindi po yan approve na pwede na ulit at safe na uling gamitin sa kalsada. Ngayon, ito naman po ang ating pag-uusapan, itong transfer tax form. Ito pong transfer tax form, ito po yung daladala ng seller at ito po nasa pinakang itaas po niya, vehicle description, at ilalagay ko na lang din po ito sa screen para mas maunawaan ninyo. Sa taas pong bahagi, nakalagay po dito lahat ng details ng owner na nagbebenta sa inyo, lahat po ng details ng sasakyan,
tsaka yung pipirmahan niya na dito din po sa taas. At sa lower part naman po, na dito po yung purchaser information and tax declaration. Ngayon po, lahat po ng detalye nyo, dito nyo po ilalagay yan. Wala na po kayong kahirap-hirap. Once na pumunta na po kayo sa Sussex Insurance, kayo at yung seller, sila na po ang bahala lahat dito. Ang kailangan lang po yung seller dala to, at saka itong owner certificate of insurance. Sila na po lahat ang bahala. Wala na po kayong gagawin. Tatanungin na lang po kayo, hingan lang po kayo ng license, valid ID. Yun lang po ang hahanapin nila sa inyo. And then magbabayaran na po kayo doon. And then yung pinakang sasakyan po, may patong pa po yan tax. For example po, yung sasakyan po, halimbawa nabili nyo 1,000, may babayaran pa po kayo doon sa opisina na 120, kasi dito po 12% po dito sa British Columbia ang patong na tax eh. So bukod doon sa babayaran mong 1,000 doon sa binila mo ng sasakyan, may babayaran ka pang 120 doon sa opisina po ng Sussex Insurance. Ngayon, yun po ay para lang dito. So total of 1,120 na yung babayaran mo, kasama na yung sasakyan. Ngayon po, doon po sa pinakang insurance, depende po yan kung ano ang babayaran ninyo. Kasi isyuhan na po kayo dyan ng insurance para ma-releasean po kayo ng plaka. Depende po sa inyo kung bibili nyo po yan ng walang plaka, hindi nyo po maibabiyahe pa uwi. At pag nagkabayaran na po kayo dun sa sasakyan, tatanungin naman po kayo ng agent sa Sussex Insurance or kung saang part man po kayo ng insurance company lumapit, kasi depende po yan do sa bahay ng seller na pinuntahan ninyo. Kasi kung malapit sa area, dun niya po kayo dadalhin. Pero mostly po kasi itong mga supermarket dito, may mga insurance po yan sa loob. Shopper Mart, Real Superstore, no, Prills, lahat po halos yan may mga insurance sa loob. Ngayon, tatanungin naman po niya kayo after nyo magkabayaran. Kung i-insure mo na yung sasakyan mo, kasi mayroon po mga bumibili ng sasakyan dito, hindi na kailangan ng plaka. Ang ginagamit po nila, yung old plate po nila na mayroon pang insurance. Ngayon, dahil first timer nyo pong bibili ng sasakyan dito, ang mangyayari, i-insure nyo na po yung sasakyan. Ang hihingin lang po niya sa inyo ay yung bank account ninyo. For example, itong Scotia Bank. Yung Scotia Bank po, nagpatulong na lang po ako nung first time kong bumili dati. Ang gagawin po niya, papasok po siya dito sa apps ninyo, and then isi-select niya yung void check para po makapag-issue kayo ng cheque dun sa insurance company. Then tatanungin po niya kayo kung halimbawa ano yung mga coverage ng insurance na gusto mong kasama. Kung meron ba dun sa nakaw, yung ba nanakaw yung sasakyan mo sa theft, kung halimbawa ay sa bangga, kung halimbawa nabasagan ka ng windshield. Pagdami po ng coverage na kinuha ninyo, pagtaas po ng insurance ninyo. Kung kayo po ay bagong driver pa lamang, mas mataas po yung insurance ninyo, kasi nagbabase po kasi sila sa driving history ninyo, kung gaano po kayo katagal ng driver. Doon po sila nagbabase kung mahal yung insurance ninyo, kung gaano katagal na kayong nagdadrive. Ngayon, kung halimbawa naman po okay na, nagkabayaran na po kayo ni seller, ngayon na-settle nyo na po yung inyong tax, nabayaran nyo na, sa insurance naman po, mangyayari po yan, automatically deducted po yan sa bank account ninyo monthly. Kung ngayon po ay 20, tuwing 20 po, makakaltasan yung inyong bank account para dun sa insurance. Kung 150, di 150 monthly. Kasi tatanungin po niya kayo kung yung insurance ba na covered nun sa sasakyan mo, ano po, halimbawa, marami kang kinuha, di 150, 160, 170, depende nga po yan sa dami. And then ang mangyayari po niyan, tatanungin po niya kayo kung 3 months, 6 months o 1 year yung kukunin mong insurance. So kung 3 months po, after 3 months na nakaltasan ka, babalikan na po ulit para i-renew yung insurance mo. Kung 1 year naman po, edi 1 year kang kakaltasan ng automatically deducted, then after 1 year, saka ka uli babalik dito sa insurance company para po i-renew yung insurance ng sasakyan mo. So ganun lang kadali guys, in 20 to 30 minutes after nyo magkabayaran, na isettle na yung insurance ninyo, ibibigay naman po kagad sa inyo on the spot yung plaka, and then yung sasakyan niya na nag-aantay dito sa labas ng insurance company, babaklasin na po ni seller yung kanyang plaka, kasi kanya po yun, sa kanya po yung nakapangalan. It's up to him kung isosurrender niya, kasi pag isurrender po niya yon, may babayaran po siya. Kung gagamitin po niya yon para bumili ng panibagong car at yun pa rin po yung kanyang plaka na gagamitin, okay lang po yun, i-update lang po niya sa insurance company. Ngayon kayo naman po, once na nabaklas na ni seller yung kanyang plaka, yung plaka nyong bago, isasalpak nyo na po yun dito sa sasakyan and you're good to go. Pwede na po kayo makauwi at ma-drive yung sasakyan ninyo.
So ganun lang kadali guys, in 20 to 30 minutes nagkabayaran kayo at nailipat na kagad sa pangalan mo yung sasakyan, may plaka na. Basta't huwag nyong kakalimutan lang, lagi nyong i-check, itatabi nyo po ito ng maayos kasi in the future baka maibenta nyo pa yung sasakyan ninyo, ay ito po yung mga kailangan. At lagi nyo pong i-check din itong inyong owner certificate na kailangan po yung isang copy nasa sasakyan. Kasi kapag pinara po kayo, yung po ipapakita ninyo doon sa pulis kasi nangyari na po yan sa akin dati. Yun yung hinahanap nila. So that's it for today guys. Hope na marami kayo natutunan sa ating today's episode. Kung may mga katanungan po kayo, just comment down below at pipilitin ko pong masagot sa abot na aking makakaya. Don't forget to subscribe, like, and share this video para po makarating dun sa mga kababayan natin na may planong bumili ng sasakyan pagdating dito sa Canada. So thank you guys sa panonood. See you guys sa next vlog. I love you all. God bless. Bye bye.